Si Lord yun. Hindi na ako nahihiyang sabihin kung tayo nauupaw. Meron siyang paninda 5 tara lang na tubig. Napakalaki. Amen? Meron ka pa Kaysa dito. naman, meron siya. Ate naman. Natin, just for her name and she will be there. Mamaya na po. Salamat din sa buhay ng ating prinsesa. Nalilito ang ating nagwe-welcome. Ano ba? Prinsesa ba? Okay. Feeling lang. Feeling lang yan. Ang pagod vibes sa Sunday. Welcome din sa dalawang BFF. Nararating si Mia at si Roxanne. At kung hindi pwede magkahiwalay. Naghihingi tayo. Laki tayo. Nagabuk mo ba? Let's go. Amen. Amen. We are blessed forever. So, pangkagising pa nga lang sa umaga, we are blessed. Kasi every gising is Blessing. Amen. Amen. Sa umagang ito, tayo po ay mag-aral ng salita. Something new. Kaya nga sabi ko sa inyo, expect something good is going to happen. Let the Holy Spirit kung ano yung gusto niya. Amen? Salamat sa buhay natin lahat. Mahirap umpisa ulit. Isang linggo lang hindi nagturoon. Parang ang hirap, no? Pero God is with us. If God is with us, who can be against us? Amen? Hallelujah. Kaya, sa umagang ito, ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa kabasuhan. Amen? Bakit nga ba may Pasko? Nagtataka tayo bakit may Pasko. Amen? Ngayon ay bago tayo magpatuloy ay tayo po yung manahimik muna sumandali at manalangin muna tayo sa Panginoon. Kung tayo na nanalangin at pinapakinggan natin ang kantang ito na nagbabadya ng diwa ng Pasko. Amen? Ito po ay Holy Night mula po kay Mariah Carey. Ito yung ating napili na kanta. Kaya Merry Christmas lang po sa ating lahat. Advance Merry Christmas, Berna. Manulungkot. Dahil malayo tayo sa piling ng ating mga mahal sa buhay. Pero, namanin po natin ang sinasabi ng Panginoon. Habang tayo nananalangin. Panginoon natin, salamat sa umaga na ito. Pinagpala mo. Salamat po sa buhay ng mga anak na laging excited at buhaw sa iyong buhay at magpapangirihan sa iyo. Maraming salamat sa pagkakataon na lagi mo kami tinitipon-tipon para pasalamatan ka sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga. Bago ang lahat, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at linisin mo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan ng iyong banal at makapangyarihan mo. Ikaw ang may sabi, O God, if we confess our sin, you is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Maraming salamat sa kalinisan ng aming mga buhay, Panginoon. Precious Holy Spirit, we invite your presence to join with us that apart from you, I acknowledge the fact that I am nothing. Dalangin ko na ibababa ko sa pinakamababa at ikaw lamang ang may taas sa aking buhay. For it's not by might nor by power, but by your Spirit whom I deliver your word today. Patungkol po sa Kapaskuhan. Maraming salamat ang namin, Panginoon, na buksan mo ang spiritual ears ng iyong mga anak. Nagsukin nilang mga spiritual eyes para makita at marinig namin ang nais mo sa umaga nito. Maraming salamat. Ngayon pa lamang inaangkin na namin ang katagumpayan sa lahat ng aming gagawin. Mula kanina pa lamang hanggang sa matapos mamayang gabi. Salamat sa pagsama mo. To God be the glory. In Jesus' name. Amen. I-welcome din natin si Renz at laging nalilito kung saan siya mag-exit. At sa wakas ay nahanap niya rin. Amen. Long last ay hindi niya nahanap, kaya bumalik na lang siya. Kaya ka siya sa festival mo ka ba naglakamana. Kaya sorry din naman kasi ako taga Central, hindi ko rin alam. MTR to MTR lang yung aking alam. Amen. Ang magandang kontakin ay si Ate Marlene, alam niya lahat. Pati taguan ng mga inumin ay alam niya kung saan matitalo. Diba balita ko na, siyempre may pagkamarites din minsan. Hallelujah. Marites ni Lord. Marites ni Lord. Tayo ay sa Marites. Hindi Marites.
Amen. Good Samaritas. Samaritan. Amen. Nawala yung aking topic. Grabe talaga yung hadlang ng kaaway sa pagpunta ko, no? Magmula sa kasi wala akong octopus, pinahiram ko. So yung aking Alipay, dahil sadyang napakaganda yung ating cellphone, ay ang tagal-tagal mag-loading. So nainip ako, hindi ko na-open din yung aking Alipay. Bumili ako ngayon ng ticket. So nung pagpasok ko sa Central, okay naman. Tapos na nandito ako sa exit, paulit-ulit kong i-insert yung card. Hindi naman ako ignorante kasi alam na alam ko. Eh bakit hindi ako pinapalabas ng NPR? Sabi ko, ay Lord, I rebuke gawa ng kaaway sa aking buhay. Hindi umikot ako ulit doon. Ang layo kaikutan, hanapin ko yung customer service. Nireport ko yung ticket. Sabi niya, ganito mo i-shoot. Kasi gano'n naman ginawa ko. Siguro yung first time sinot ko sa mali. Kaya binalik-balik yung ticket ko. Kaya yun, to God be the glory. At grabe yung excited ko. Aga-aga ko nang dumating eh. Kasi namimiss ko kayo. Parang isang taon eh. Isang linggo lang hindi tayo nagkita-kita. Isang taon na yung sa isip ko. Amen. Kaya ang aga ko, gabi pa lang nagluto na ako ng kanin para bukas. Kanina ay prepared na lahat. Alis na lang ako. Breakfast ko na lang si sir. Igisang ako ng 5 o'clock. Tapos 6 o'clock kain si sir. Alis na ako, layas ako. Kaya 6:30 umalis na ako sa bahay. Ganyan, pagdating ko dito, sabi ko, Lord, thank you. Kasi nakapag-prepare na lahat. Salamat sa buhay ni Ate Marlene. Grabe talaga. Everything very smooth. Though parang hinadlangan tayo sa NPR, pero God is good. Amen. Because mahalaga po yung ating pag-uusap. Amen. Bilang ito po yung ating topic. Bakit nga ba may Pasko? Amen. Ang ating susing talata, may kapitan ba? Kasi magbabasa ka rin mamaya. Ang ating susing talata ay matatagpuan po sa Isaiah. Doon po tayo sa Old Testament. Isaiah 9 verse 6. Actually, idagdag na rin natin yung 7 pero verse 6 lang yung nilagay ko po sa inyo. Amen? Ang sabi niya dito, sundan niyo lamang sa inyong mga mata, sapagkat isinilang ang isang sanggol, isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Sa 7, magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusan ang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito sa pamamahalaan na may katarungan at katwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ang siyang magpala sa pagbabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Bilang introduction sa ating pag-uusapan, di ba? Bawat taon sineselebrate natin ang araw ng Kapaskuhan. At sa aking sariling pag-observe, sa Pilipinas, sadya naman napaka-excited ang mga tao. September 1 pa lang. Nagpapatugtog na tayo ng katulad pinatugtog natin kanina, mga Christmas song. Excited na tayong salubungin ang pagdating ng Pasko sa December 25. Diba? February 1 pa lang. September 1 pa lang, nangangaroling na yung mga bata. Amen. Andiyan na, talagang hindi na mapigilan yung pagdating ng Pasko. Amen. At pagdating ng Pasko, excited tayo na. Reregaluhan natin ang ating sarili. Bibili tayo ng bagong damit. Kasi Pasko Amen. Excited tayo. Ganyan tayo nung mga high school, mga elementary. May bagong sapatos tayo. Red na red yung suot natin kasi Pasko. Subalit, ito nga ba yung tunay na kahulugan ng Pasko? Amen? Amen. Amen? Hallelujah. Hindi naman masama na bibili tayo ng mga bagong kagamitan, regalo, kasi Pasko nga. Amen? Yun yung nasa isipan ng bawat isa. Amen? Hallelujah. Sa banal na kasulatan, kung ating laliman, hallelujah, ay
maliwanag na nagsasaad kung bakit may Pasko. Ang dahilan, una, na-share ko pa sa inyo, ang dahilan una ay dahil mahal po tayo ng Panginoon. Kaya may Pasko dahil sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa iyo at sa atin. Amen? Ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that he who ever believes in Him should not perish, but have everlasting. Dito sa verse na ito po yung pinaka-heart of the Bible kung ating aaralin. Amen? At kung isa-isahin natin yung salitang ito, namnamin natin yung bawat para president. Amen? Sabi niya doon, for God so loved the world. Meron pong dito sa John 3:16, meron po tayong 4 na P na aangkinin. Ano po yung 4 na P na yon? Amen? Unang P, God passionately in love with us. Dahil sa kanyang pagmamahal, for God so loved the world, kahit ganyan ka, ganyan ako, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Minsan nakakalimot tayo sa Panginoon pero hindi siya nakalimot. Amen. Sobrang minahal niya tayo kaya binagay niya yung pangalawang P, present, ang regalo po natin. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Na kung hindi niya binigay na regalo, una pagmamahal. Pangalawa, present, regalo. Amen? Eh magkasama yan eh. Kaya salamat din na habang pinag-aaralan ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagmamahal niyo po sa akin. Tapos na nga yung birthday ko, may mga ano ba yan? May mga papisa pa, 2 pa, hallelujah. Amen? Yan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal ng Panginoon. Dahil mahal niya tayo, binigay niya yung regalo. Amen? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pero meron siyang, yung pangatlong P na dapat natin daanan. Amen? Proposal. That he who ever believes in Him. Amen? Ito yung proposal niya. Do you believe in the Lord Jesus Christ? Kaya tayo nandito para ilalapitan natin ang mga tao, ilalapit natin sa Panginoon. Do you believe in the Lord Jesus Christ? Amen. I'm so blessed kasi nga salamat sa buhay nating lahat. Kayo yung kalakasan ko at nagbigay ng katapangan para ipahayag ang mabuting balita. Dahil kung wala kayo, paano na lang ako? Paano kung wala na kayo? Amen? Pero God is good. Kaya salamat talaga. Do you believe in the Lord Jesus? Ito yung pangatlong P. Bago natin angkinin yung kanyang pangako. Ito yung promise niya. God's have everlasting. Kaya yung unang dahilan kung bakit may Pasko mga kapatid, ang dahilan ay dahil sa sobrang pagmamahal ng Panginoon. Dahil nagalit nga, kung aralin natin, Genesis 5, 6, and 7, nagalit ang Panginoon dahil sobrang kasamaan ng tao. Amen? Hallelujah. Kaya sabi niya kay Noah, gumawa ka ng malaking daong para gunawin ko na ang daigdig na ito. Pero nakita niya si Noah na may mabuting puso, kaya galing po tayo sa 3 katao. Si Noah, ang kanyang asawa, ang kanyang 3 anak, si Shem, Ham, at si Japhet, at yung kanyang mga manugang. Amen? Na 3 rin. Doon po tayo nandun. Amen? Hallelujah. Yan ang pagmamahal. Ang unang dahilan kung bakit may Pasko ay dahil sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa iyo at sa akin. Amen. Sa ating lahat. Kaya nagkaroon po ng Pasko. Amen. Ang pangalawang dahilan ay wala tayong magagawa kung tayo'y hiwalay sa Diyos. Kaya may Pasko. Amen. Wala tayong magagawa kung tayo'y hiwalay sa Diyos. Amen. Kaya nga, binigay niya yung kaisa-isang pangalan eh. So, pakibasa mo nga, Ate Cherry, Claire, yung Gawa 4:12. Ano sabi niya doon? Pasensya na ako pala nagbasa sa John 3:16. Dapat kayo pala yun para Gawa 4:12. Amen. Hallelujah. Napakaliwanag ang salita ng Panginoon. Wala tayong magagawa kung tayo iwalay sa Diyos. Sabi niya doon sa unang parte, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kaya nga siya binadala. Amen. Ang sabi niya doon, sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo liban sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at wala
kung iba. Amen? Nag-iisang pangalan, pangalan ng ating Panginoong Hesus. Siya ang dahilan kung bakit mayroong Pasko. Amen? Pinadala niya at tayong lahat ay wala tayong magagawa kapag tayo'y hiwalay sa Kanya. Kaya dapat lagi tayong nakakunik sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang pangatlo, para may pag-asa ang lahi ng tao. Ito po yung ating text. Pakibasa mga beloved Cherry. Amen. Doon sa una sabi niya doon, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki, ibibigay sa kanya ang pamamahala. Sino ba namamahala sa buhay natin? Nung tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling Diyos ang tagapagligtas, sinabi na mula sa araw na ito, kayo na po ang mamahala sa buhay ko. Amen? Sa liwanag ng kanyang salita sa John 14:6, lagi kong inuulit kasi sabi niya sa kanyang salita, Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya inuulit-ulit dahil mahalaga. John 14:6, ako lamang ang daan, katotohanan at ang buhay, at walang sinong makarating sa Ama, liban sa pamamagitan ko. At dito sa ating text sa Isaiah 9:6, at doon po ito sa Old Testament. Amen? Kaya maliwanag po na daang libo ang lumipas, inihula na ni Propeta Isaiah na merong isisilang na Mesayas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang daming dinaanan. Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Joel, Amos, Obadiah, Micah, basta sunod sa Habakuk, Zephaniah, Haggai. Diba? Ang layo pa. Inuhula na ni Propeta Isaiah na merong isisilang na isang bata. Anong yung mga katawagan, isa-isahin lang natin ito. Amen? Isa-isahin natin. Yung batang ito is described in several significant names. Amen? Ano po yung una? Yung una, siya tinawag na Wonderful Counselor. Amen? Dito, di ba sabi niya doon? In English ko na. Kasi minsan, mas madali sa English, minsan sa Tagalog. Kaya baka nalito kayo. Amen? Kasi sa text ay Tagalog. Pero pag in English natin, siya ay dakilang tagapayo, ang Panginoong Jesucristo. Kaya kapag tayo may problema, may telepono po ang Panginoon. Lagi mo nababanggit ni Teacher Borgelin yan. Jeremiah 33. Call upon me and I will answer you, then tell you great and mighty things which you do. Yan yung telepono ng Panginoon. He is our wonderful counselor na kapag tayo may mga problema, lumapit tayo sa Kanya. Ang Panginoon, alam niya yung problema natin, hindi pa natin nababanggit. Pero we need to do action. Amen? Hindi pwedeng, wala ka na Lord sa problema. Hindi ka naman lumalapit. Amen? Hindi ka naman mananalangin. Ang solusyon, mga kapatid, we need to get in contact with Him. Amen? He is our wonderful counselor. Dakilang tagahanga. Amen? Hindi yung kung ano-anong nilalapitan natin. Pag may problema, lumalapit tayo sa kaibigan. Ang sabi naman ng kaibigan, ay, halika BFF, meron nagpapautang 10%. Makapahamak po tayo. Hanggat pwede, sa Panginoon tayo lumapit. O kaya as counselor sa mga kaibigan na nagbibigay ng positive advice. Lalo yung lingkod ng Lord, kasi hindi tayo bibigyan ng negative na payo. Amen? Ang pinakamahalagang gawin natin, lumapit tayo sa Panginoon na siyang pinakadakilang tagapayo. Amen? Kaya nga may Proverbs 3, 5, and 6. Alam kong memorize po natin ito. Amen? Kasi napakadaming promises ng Panginoon na dapat nating angkinin at panghawakan. Ito yung kailangan natin. Over 7,000 promises of God. Eh kung 100 lang yung na-memorize natin, meron pa tayong 6,909 na utang na kailangan i-memorize. Amen? Kaya nga meron tayong assignment, ha? Kaya nyo nakalimutan ko. May one memory verse and then explain. Amen? Pag meron pa tayong time. Pero be ready. Pag hindi natin matapos, syempre may mga lakad din mamaya ay sa susunod ulit. Marami pang mga panahon. Amen? Na
pag-aaralan natin. Amen? Sana tayo. He is the wonderful, siya yung wonderful counselor. Amen. Huwag tayong umasa sa ating sariling karunungan. Anong sabi ng 14:12 ng Kawikaan? May daang tila matuwid sa paningin ng isang tao, subalit kamatayan ang dulo nito. Kaya kailangan talaga, we need to connect. Lord, kalooban mo nga ba ito? Siya yung wonderful nating counselor. Anak, hindi yan tama. Lord, magpapargod na ba ako? Kung God's perfect na. Kasi may nagpaplano na dito na magpapargod, dalawa na. Pero kung hindi naman kalooban ng Panginoon, eh ba, bakit? Why not enjoy mo na the moment? Amen? Kasi pag pumunta, nagpargod ka na, naimimiss mo na yung buhay dito. Sunday na mag-worship na ako sa Lord. Pagdating kasi sa Pinas, nakakaatid na yung ating panahon. Amen? Maganda pag dito, isa lang yung pinupuntahan. It's Sunday na, excited ako. Date with the Lord. May nice dress, katulad ni Mia. Hallelujah. I like her outfit. Girl na girl. Bagay sa kanya. Kasi nagmana siya sa kanyang nanay. Siyempre, ganun po yan. Amen? Siya yung ano ka. Halika na, Day. Mag-attend ka lang minsan. Ayan, grabe talaga si Ate Joy. Salamat sa buhay niya. Hallelujah. Ito yung mga panalangin natin sa Lord. Amen? Balik tayo. Yan po, wonderful counselor. Kapag tayo ay may mga problema, sa Panginoon tayo lalapit. Manalangin tayo. More prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. Alam ng Panginoon anong pangangailangan natin. Kailangan lang natin lumapit sa ating dakilang tagapayo. Wonderful counselor. Amen? Ang pangalawa, He is the mighty God. Makapangyarihang Diyos. Amen? Sa Hebrew, kanina madaling araw, kasi mahilig akong mag-ano sa Hebrew, yung mga pangalan ng ng Panginoon, na-memorize ko na yung iba. He is Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Shalom, Jehovah Shammah, mga ganon. Pero ngayon, na-find out ko, Jehovah El-Elyon, madaming mga pangalan ng Panginoon in Hebrew. So ito, she is El Gibor. Ang tawag pala yun, makapangyarihan siya. Amen? Makapangyarihan ang ating Panginoon. Kaya naman, ako po'y nakikiusap sa atin. Kasi minsan meron akong nababasa, thank you Lord. Tapos yung Lord naman ay small letter. O kaya, Tsaka yung email. Yung Jesus. email. Dapat big, dapat. Ito mga, we need to give distinction. Because God is a mighty God. Makapangyarihan siya. Kasi kung aralin mo yung Biblia, sinabi niya, mga Diyos-Diyosan, small letter. So, ibig sabihin, rebulto o kaya mga Diyos-Diyosan yung ating sinasamba. Hindi yung ating buhay at makapangyarihang Panginoon. At beware din sa pangalan ni Jesus. Kasi marami namang Jesus. Meron na pangalan na ng mga Jesus. Baka, oy, Panginoon pala yung bayaw niya kasi Jesus din yung bayaw ko. Amen. Kaya we need to give distinction sa pangalan ng ating makapangyarihang Diyos, ang Panginoong Heso Kristo. Ganon dapat. Amen. O sino ba yung ang ganda naman ang sinabi niya? Taga saan yan? Taga Chunwang yan. Sinong pastor yan? Ay, no. Amen. Kaya kahit ito man lang, yung maituro ko, kailangan siya'y makapangyarihan. Kailangan, we need to give distinction. Di ba sa tatay, bakit yung tatay natin tinatawag ng Lito? Namatay na yung tatay ko 10 years ago. Never ko siyang tinatawag na Lito. Amen? Ang tawag, Tata. With respect kasi tatay ko siya. Ay yung pangalan ng ating Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Gusto sabihin na sa pangalan ng ating buhay at makapangyarihang Diyos, ang Panginoong Heso Kristo. At beware yung sinusulat natin, God bless you. With small G na naman. Alam mo, gusto ko sana mag-PMC, kaya lang ayaw ko na. Maganda na yung in general. Kasi ako din, ganyan din noong hindi ko pa na-search ang Biblia. Kasi kung mag-aralin mo talaga yung Biblia, pag sinabi ng dear God, na small letter, ibig sabihin Diyos, Diyosan. Pero I will be their God, ibig sabihin capital letter, kahit nandiyan sa gitna ng sentence yung ano, kapital talaga kasi siya yung makapangyarihan with respect. Amen? Sa ating, siya makapangyarihan. Lahat ng kailangan natin, binibigay niya. Lahat, pati buhok natin, bilang niya
siya magpakailanman. Amen? Kaya mapalad po tayo kasi ang ating sinasamba, ang tunay na nagbigay, nakahulugan ng Kapaskuhan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Na siya yung sinilang na magiging anong muna? Counselor. Amen? Pangalawa is maitigan. Ang pangatlo, walang hanggang Ama. Amen? Everlasting Father. Amen? Eternity. Kaya kailangan na ipakita natin sa Kanya na siya yung walang hanggang Ama. Ano ba? Yung sa Lord's Prayer, ano ba sabi doon? Our Father, who art in heaven. Amen? Hallowed be your name. Ito yung kasi yung pattern kung tinuruan tayo ng Panginoon kung paano manalangin. Hindi yung kung ano-ano na lang yung panalangin natin. Ito na yung pattern. There is adoration, confession, lahat na supplication, lahat na yun nandun na yun. Amen? Ito yung pattern kung paano manalangin. At may mga, kaya nga, purihin ang Panginoon, nagtataka kayo sa afternoon service, may schedule kasi kailangan natin lahat ay matutong manalangin. Malay natin, maybe 2 years later, hindi na tayo magkakasama. But let the will of God be done. Amen? Hallelujah. Ito man lang yung matutunan natin. Amen? Kung paano manalangin sa ating dakilang everlasting Father. Amen? Ito, hallelujah. At ang pang-apat ay prinsipe ng kapayapaan. The Prince of Peace. Amen? Wala nang iba. Oh, ay Christian. Mga Christian, akala mo, ay, may nagsabi, akala ko ba Christian ka? Eh bakit kung Christian, hindi ka na nagkakaroon ng mga problema? Kasi ang tingin nila sa atin, perfect na. Ang Christian, may kapayapaan na. Ang tunay na kapayapaan, may problema man o wala, ay ang kapangyarihan ng Panginoon. Sa word, diba? Pag wala kang pera, wala ka ng kapayapaan. Dito nga sa Hong Kong, nagpapakamatay na sila. Pag nalugi na sila sa negosyo, nagpapakamatay na sila kasi wala na silang kapayapaan. Yung mga heartbroken, nagpapakamatay na sila. Yung mga lubog sa utang, nagpapakamatay na sila. Yan ay ang walang kapayapaan dulot ng mundong ito. Subalit ang mga Kristiyano, hallelujah, may problema man o wala, may kapayapaan. Bakit? Because tayo lagi nagtitiwala sa Prince of Peace na meron tayo. Amen? Ang sabi in John 16:33, and I have told you these things, in this world you shall have tribulation. Yung other translation, you have trouble. But be of good cheer. I have overcome. Kaya nagtataka kayo kung yung mga problema lang pinagdadaanan ko, marami yan, hindi ko lang sinasabi, pero hindi nyo nakikita sa akin because I have the peace na galing sa Panginoon. Ito yung lagi kong sinisiksik sa isip ko. Amen? That I have the peace na mula po sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Noong hindi ko sinabi sa inyo, noong Tuesday, pumunta ako sa Macau. Diba, Monday ay sobrang bagyo. Meron akong dinalang documents. Tapos nung nandun na kami sa gitna ng karagatan, nag-sign na yung ferry, sabi niya, something weather destruction, yung sabi niya doon, put on your seatbelt tie. Tapos umanon na yung ferry kasi malakas pa rin yung ulan. Tapos yung gumanon siya, sabi ko, yung mga tao, sumigaw na sila. Ako, to God be the glory, sabi ko, Lord, bahala ka na sa amin. Nag-pray naman ako bago kami malis kasi nga, katatapos lang ng bagyo. Tapos nakot ko na lahat, Psalms 91, Psalms 23, Psalms 63, lahat na Proverbs 3. Lord, yung Philippians 4:6, nakot, inulit ko ulit. Gumaganon pa rin yung ano. Sabi ko, Lord, kung ito na yung ano, I have the peace. Amen. Na nagmumula sa iyo. Kinot ko ulit Psalms 91. Tapos, diba, 1-16 yan. Hallelujah. Tapos, nung nakot ko ulit siya, I feel na kumakalma na. Sinabi mo, Lord God, be still and know that I am God. Amen. Kaya, kumalma po yung ferry to God be the glory. Nakarating ako sa Macau na maluwal happy. Because I have the peace in my heart. Our God is a prinsipe ng kapayapaan. Ano, kahit nasa gitna ka ng karagatan ng bagyo na yan, ng malaking alon ng weather destruction, ay ang Panginoon ay nandiyan. Tumawag ka lang sa Kanya. Amen. Jeremiah 23:3.
puso. Hindi ko yan nawawala. Nakot ko lahat. Yung British na katabi ko kasi nilakasan ko na rin yung boses ko. Kasi nga, di ba, kung ano yung pere. The Lord is my shepherd. Na siya nagpapinag green pasture. Tapos nakatingin siya sa akin. Tapos nakapikit ako. Tapos nung namulat ang aking mata, nakatingin ko na siya sa akin. Glory to God, binigyan na tayo ng kapayapaan. God is good. Amen? Hallelujah. Ganun po kabait ang ating Amen. Hallelujah. At praise the Lord. Gusto pala ka. Dagdagan ko na lang kasi medyo maiksi na yung ating turo. Kapag wala tayong kapayapaan, tumawag lang lagi tayo sa Panginoon. Kung may sakit ang ating mga mahal sa buhay, lagi po tayong dumulog sa Panginoon. Panginoon, ikaw our Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Ikot natin yung Psalms 107 verse 20 o kaya Isaiah 53 verse 5. Yan yung mga kailangan natin i-memorize sa hiling. Amen? Pag wala namang kapayapaan, Philippians 4, 6, and 7, maraming mga verse na pwede natin panghawakan. Isaiah 41:10. Amen? Hallelujah. So fear not. At ang fear not, mga kaibigan, ay simulat sa Biblia na 365 days. Bakit 365 days? Kasi araw-araw paggising natin sa umaga, sabi ng Panginoon, Marlene, huwag kang matakot. Pinky, huwag kang matakot. Renalyn, huwag kang matakot. Yes. Ha? Renami. Ako'y nalilito. Amen. Hallelujah. Si Mia, huwag kang matakot. Amen. Si Ate Flor, huwag kang matakot. Si Roxanne, huwag kang matakot. Roxanne, hallelujah. Si Teacher Virginie, tanggalin mo lahat ng takot. Amen. Si Puso, si Ate Joy, si Jerry, very strong woman. Kahit kinuha na ng Panginoon ng kanyang tatay ay talaga naman na tanggap na ng takot. Amen. Ganyan talaga. Healing. At saka si Ate Claire na napakasita. Excited lagi sa gawain. So, salamat sa ating mga buhay. Pinapaalala sa atin lagi ng Panginoon, anak, huwag kang matakot. He is our Prince of Peace, ang kapayapaan. Amen? Hallelujah. Kaya yung una, ano yan? Anong tawag sa, ano sabi niya doon? Siya yung dakilang counselor. Pangalawa ay mighty God. He is our mighty God. At ang pangatlo, walang hanggang ama. At ang pang-apat ay prinsipe ng kapayapaan. Maraming mga verse, mga talata sa Biblia na pwede natin pag-aralan. Is yung Emmanuel, pero later na lang natin pag-aaralan pag malapit na ang Kapaskuhan. Ang ibig sabihin nun ay Emmanuel is God is with us.